Isa na namang kamalasan ang tumama kay BBM ngayon, mga kababayan. Matapos magkasakit ng diverticulitis. Ngayon, mga kababayan, sinampal ng balitang negative pa rin ang kanyang rating, mga kababayan. Diyos ko, Lord. At ang masaklap pa, ang rating ni VP Sara na lagi nilang binabakbakan, mga kababayan, ay tumaas pa. Kawawa naman si Ngagba. Si Mr. Negative Man, mga kababayan. Negative na naman. Ang tawag dyan, karma. Oh, panoorin niyo po ha. Sa kabila ng mga panibagong impeachment complaints, tumaas pa rin ang satisfaction rating ng Pangulo. Grabe. Sa likod yan ng walang habas silang atake, mga kababayan ha. Sama-sama na silang bumangag muli. Mga dilawan, pulahan, makakaliwa, mga kababayan. Mga anti-Marcos. Naging pro-Marcos na ngayon. Laban kay VP Sara Duterte. Inilabas na datos ng SWS survey, positive 28 ang net satisfaction Positive 28. rating ni VP Sara Aroy, noong mga huling tumaas buwan ng pa. 2025. 6 na puntos siyang mas Pataas ng pataas, mga kababayan, ang rating ni VP Sara. taas kumpara nung ikatlong quarter. Ginawa ang survey noong November 24 hanggang 30 nitong nakaraang taon. Inilabas ito isang linggo matapos sa Samantala, publiko ang satisfaction rating ni PBBM na negative 3. Negative 3! Diyos ko, Mr. Negative, mga kababayan, oh. Duplikayod, oh. Duplikayod itong mga animal na ito ngayon, mga kababayan. Hindi para, para paghusayan ang kanilang mga ginagawa. Kundi, duplikayod kung para paano matiktikan kung saan ang mga lugar na kanilang, isa-survey, mga kababayan. Dahil mukhang dadayain na naman. Alam natin mas maliit pa ang rating ni BBM dito sa actual talaga, mga kababayan na. May bias pa itong SWS ba? Gayon pa man, hindi nila totally parang ma-flip ang survey, mga kababayan, kagaya na ginagawa ng Okta Research. At yung The Stratford, itong SWS at Pulse Asia, kahit pa paano, mayroon itong mga hiya. Pero ang actual talaga, sa tingin natin, mas mababa pa. Hagyang mas mataas kumpara sa negative 5 noong third quarter ng Negative pa rin. 2025. Hindi naniniwala ang Malacanang na dumidistansya si Vice President Sara Duterte. Eto. Araw-araw atake, no? Araw-araw atake. Ayan, nagka-negative na, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Kaalyado para hindi raw mapagpilitan. Pero sa gitna ng panibagong Bakit? Totoo naman. Ang sabi ni VP Inday, mga kababayan, dumidistansya na lang daw siya sa mga senador dahil yung mga nakakausap niya, pinag-iinitan na. Pinagtitripan ng mga bangag, mga kababayan. complaints, ang busy pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating ayon sa SWS. Kawawang bangag. Mr. Negative, mga kababayan. Ano nga sa frontline sa balita, si Brel Montalvo, Pasok! News 5 Mindanao. Matipid ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang muling matanong sa 3 impeachment complaints laban sa kanya. Anong bago? Not surprising dahil mga kababayan rehash ang mga impeachment na yan. Nyo sa 13 impeachment against you po. Naglabas na ba kami ng statement sa reaction? Naglabas na ba kami meron ng na. defense? Wag nang patulan para mga kababayan, wag nang pansinin niya mga KSP, mga kababayan, ito nagsasampa ng impeachment. Para lang yan, mapansin sila. Inaatake nila si Sara. Wag mong pansinin yan para magutom yung mga KSP iyan, mga kababayan. Labas na sila ng reaction. Binisita ng bisi ang Hulosulu at ang Zamboanga City para kumustahin ang mga naulila at survivor ng lumubog na ferry sa Basilan noong Enero. Di ba? Si Bangag, hindi yan magawa, mga kababayan. Si Tatay Digong, ganyan din ang ginagawa, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga mga nadidisgrasya na mga men in uniform dahil sa kagagawa ng mga NPA. Talagang pinupuntahan ni Tatay Digong. Si Bangag ngayon, walang pakialam. Siya pa nga ang dahilan bakit lumakas yung mga NPA iyan. Dahil dapat dinurog na yan Ngayon parang binigyan ng dextrose. Sa ngayon, nakatenga pa sa Kamara ang mga reklamo impeachment laban sa bise. Kaugnay naman sa umuugong na kudita sa Senado, dumistansya raw muna ngayon si VP Sara sa mga kaalyado niyang senador. Pag-iinitan ka Wala naman ako nakakausap na senador sa term sharing. In fact, hindi ko na nga pinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag
merong kumakausap sa akin or Eto mga kababayan, mabilis pa sa alas 5 itong reaksyon ni Claire Castro nito. tumutulong sa akin or kahit man lang nangangamusta sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Oh, binabanatan. At talagang grabing panggigipit mga kababayan. Talagang tripping ng mga bangag ang kanilang gagawin. Pinafailan ng kaso, Oh. dinedreten, Tinatakot. So, ang nangyayari sa akin ngayon Ginagawan-gawan ng mga istorya. Kagaya ni VP Sara, oh. ay hindi ako makikipag-usap Mm. sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng Mga bangag. administrasyon. Init. Pwede naman dyan. Welta. I told you so. Oh? Welta agad, no? Itong bruha, mga kababayan. No? Malacanang. It's another Oh, bruha. Nasaan ang walis nito, mga kababayan, no? Itsura ng bruha na nga, oh. story telling a lie. Sorry, telling a lie. Tandaan po natin, hindi nga tayo malaman kung saan ba nanggagaling ang Oh. mga talent sa Wow. pag-i-spread ng mga fake news. Oh, ang number one fake newser, mga kababayan, no? Nguso talaga ng itong bruhang ito, no? So, sino ba talaga ang may kakayanan? Ay, nako, oh, saan ang buto mo, aso? Oh, like us do. Oh, come here, come here, come here. Attack dog ni Marcos. Na gumawa ng karahasan? Sino ba ang Sino ba? Oh, sino ba ang diktador? nagbabanta ng buhay? Marcos! Oh, sino ang may tatak ng karahasan? Kaya nga nagalit sa inyo yung mga dilawan dahil sa karahasan ng mga Marcos. Tapos kayo kakampi na nila. So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. What the the Marines? Bakit hindi sa Coast Guard? Andun si Admiral Ilang Palaka eh. Tell it to the Coast Guard. Nais ko naman sagutin itong si Auntie Claire. Oh, eto. Nakakatawa mga kababayan. Binaliktad nila grabe no. Kawawa si Roque mga kababayan no. Nagtatanong lang si Roque mga kababayan dahil nag-viral eh. Nag-viral kasi yung may umbok dito sa gilid mga kababayan. Sa Billionaire News Channel ha. Picture ng Billionaire News Channel. Shinare ni Roque. Tinanong kung bakit may umbok dito sa tiyan. Ito na ba daw yung mga kababayan, yung device na nagkokolekta ng tae sa tagiliran? Nagtatanong lang si Roque. And then, sinabihan na agad si Roque na fake news daw siya. Napapakalat daw siya ng fake news na may colon cancer. Oh, saan banda? Sinabi ni Roque na mayroong colon cancer. Kasabwat nila yung nagtatanong na na journalista na si Roque ang itinuro na na sa likod kahit hindi. O eto, sumagot. Alam mo, Auntie Claire, hindi ako pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako'y nagtatanong. Tinanong ko. Hindi nga sinabi ni Rocky na colon cancer. 'Di ba? Ang nagtatanong ng mga colon cancer mga kababayan, although hindi pinangalanan si Nakatibinag mayroon po sa colon cancer pero hindi pinangalanan. Sina Jason sa hindi rin pinangalanan. Bakit sila? Defensive. Si Roque, about yung dito umbok sa gilid. Oh, wala namang colon cancer sa post. Nakita natin yan eh. Ito talaga, mahilig bang twist, no? Itong mga demonyo, mga satanas na itong mga Claire Castro na to. Larawan akong nakita sa internet na ang Pangulo ay meron parang bag sa tiyan. Oh, may umbok. Alam ko yung bag na yan, may nakita akong ganyan. Colostomy. Yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyang colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay Diyan na siya tumatae. Pero yung kay BBM, nagtatanong lang kung bakit may umbok. Pakita niya ang tiyan niya. Pero nowhere in the post of Attorney Harry Roque mga kababayan na sinabi niyang nagka-colon cancer. bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na merong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong dahil nakalagay naman sa Article 7, Section 20 ata ng Dapat transparent. na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kapag meron siyang seryosong pagkakasakit. At sa Bakit nga may sugat ang iyong labi, attorney? Pag-ahit siguro, no? tingin naman, kapag ang isang tao ay meron ng colostomy bag, yan ay seryoso. Kasi hindi na At temporary lang yan, Pero make sense kasi mga kababayan dahil, yun
nga, umamin nga, hindi na pinapakain ng mga matitigas o hindi makadumi ng matigas din. Dahil kapag meron kayong diverticulitis, parang sugat yan na ever pumutok o dapat pagilingin. Huwag ba munang padaanan ng matitigas sa bagay. So, make sense kung ida-divert sa tagiliran ang puwetan. Coincidentally, may umbok. Kaya, spekulasyon ng marami, baka colostomy bag. Wala rin silang wala silang sinasabi mga kababayan Kaya nagtanong, sina Roque. Magana isang major organ ng ating katawan. So, Ate Claire, wag mong sasabihin fake news yan dahil yan po ay pagtatanong. Yan ay kasama po ng karapatan ng tao, ng mamamayang Pilipino sa impormasyon, lalong-lalo na dahil ang ating bagong saligang batas Pinapalabas nila, Roque, na colon cancer daw sinabi mo. ngayon, yung ating 1987 Constitution, Wala naman siya sinabi colon cancer. karapatan sa taong bayan na magkaroon ng impormasyon tungkol sa Pangulo, lalong-lalo na kung meron siyang sirosong karamdaman. Seryosong kailangan mong gawin karamdaman. ay magbigay ka ng medical bulletin. Kung sasabihin mo na yan ay kasinungalingan, bigyan mo kami ng detalye kung ano talaga yung naging sakit ng presidente dahil lang kung bakit siya ay nagpunta sa Sakit ba ang kabangagan? Hindi natin sinasabi si BBM, ha? Meron tayong kilala lang mga kababayan na bangag. Hindi si BBM. hospital at Si BBM, ewan na natin kung bangag ba yan talaga. pagamot, no? Ang sinasabi mo nga ay yung diverticulitis, no? Diverticulitis. Alam naman Diverticulitis. namin dyan, yung diverticulitis, Hindi sis. Case. yung kanyang kagustuhan na i-divert ang public funds. Ayan. Ayan. Na na. Yung diverticulitis, Nakarma na. Nalaman din yan sa colon na kapag hindi yan nagamot, magkakaroon ng problema sa Infection. ng taong bayan. Kaya Posible pang mabutas. Posible mabutas talaga. ako'y naabala nung Abito ka. picture na parang merong colostomy bag ng presidente dahil baka nga seryoso ang kalusugan ng presidente. Tapos yung paglalakad pa niya, mga kababayan, parang nakakuba, no? Slightly bending, ganyan, Parang nahihira, hindi ba katuwid, mga kababayan? At nakasaad po yan sa saligang batas na talaga pag seryoso ang pagkakasakit ng taong bayan, dapat nagbibigay impormasyon sa taong bayan. Ganun pa man, nakasaad din sa ating saligang batas na pag merong seryosong kalusugan ng ating presidente, ang kanyang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs at National Security Advisor ay dapat mabigyan ng access sa presidente. Kasi nga po, yan ang mga pinaka-importanteng bagay-bagay kapag ang presidente ay magkakaroon ng seryosong karamdaman na magiging dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang trabaho bilang isang presidente. No? So, ganyan pong katindi ngayon ang karapatan ng taong bayan, no? Dahil nga doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., yung ama Ganito na lang, Claire Castro, pakita na lang ang tiyan ni ng Bangag. Marcos Jr. na itinago Ayaw nyo mapadrag test Yan, pakita nyo. ang kanyang seryosong kalusugan na lupus. Lupus na naka-apekto na sa kanyang kidney at naka-apekto sa kanyang kalusugan sa puso. Ang ginawa nila ay gumawa pa sila ng sariling hospital sa Malacanang, nagkaroon nga daw ng kidney transplant at So may family history ng lupus, mga kababayan. Baka na yan, ha? Namana na ni Bangag, mga kababayan, kanyang Marcos dahil junior na junior sa pagnanakaw, sa pagiging diktador. O baka namana na niya ang lupus Jr., din. no? Kaya nga po, ang kalusugan ni Marcos Ingat, Jr. ingat. ay dapat binibigyan impormasyon ng Lalong-lalo na't ang daming galit sa kanya. dahil isa lang ang kidney niya. Kapag nagkaroon ng infection yan, dahil Ewan lang natin kung totoo nga ba, mga kababayan, na isa yung kidney na yan. Dahil marami ang nagkiklaim, mga kababayan, na hindi naman daw talaga siya ang nag-donate ng kidney. Pautop lang daw, mga kababayan, dahil para kunwari. just sa diverticulitis na yan, talagang hindi po pwedeng magkaroon ng infection ng kidney dahil kapag nangyari po yan, iisa lang ang kidney gumagana niya, wala na isang kidney niya, talaga magiging malaking Ay, makakahanap yan ng pagtapo donor ng kidney. dahilan para ang tagapagsalita Presidente. siya magbigay ng impormasyon. At huwag i-dismiss ang mga tanong ng taong bayan tungkol sa kalusugan ng presidente na bilang fake news dahil karapatan po namin yan na malaman dahil yan po ay nakasaad sa saligang batas dahil nga doon sa Nakakatawa ginawa to ni mga Marcos demonyo, Jr., mga kababayan, no? Marcelo, Fake news na agad, itinago fake ang news, tunay fake na news. estado ng Yan na lang, wala talaga silang ibang depensa, kundi fake news. Wala ka ng bagong rason o defense, Claire Castro?
At syempre, itinago ang kanyang estado ng kalusugan dahil una-una ayaw niya mawala yung kumpiyansa ni Ronald Reagan ng mga Amerikano ng mga panahon na yon. Akala natin Ronald Ayaw Llamas. pa rin niya ibigay ang teritoryo ng Pilipinas kapag kinakailangan ng Amerika sa kanyang pagigero ng iba't ibang bansa. Lalo na ngayon sa panahon ni Presidente Trump na kinakailangan ni Trump ng unsinkable aircraft carriers pamamagitan ng mga basa militar ng Pilipinas kung sakaling aatakihin di umano ng China ang Taiwan. So, importante ha, Auntie Claire, ikaw magbigay ka ng impormasyon. Huwag ka lang Wala eh. Press disinformation officer yan. dismiss as fake news dahil ako, hindi naman ako Disinformation. magsasabi ng bagay na hindi katotohanan. Pero bilang mamamayan, bilang isang abogado, may karapatan ako magtanong. At ako naman po ay nagtatanong lamang. Kaya kinakailangan pag Dita, nagtanong, ay bigyan ng kasagutan. Ang sabi ko pa nga, Auntie Claire, ngayon, ikaw magbigay ng kasagutan kung ano yung suot-suot sa terno ng presidente. Kung yan nga ba ay colostomy bag o hindi. So ano ba? Colostomy bag ba yan o hindi? Kung kung hindi yan colostomy bag, sabi Hindi nga sinagot. Sabi agad fake news. kung ano yung suot niya. Ano ba yan? Belt bag pa yan. Kung hindi siya belt bag, dahil ang mga belt bag naman ay itibang kulay. Usually, Ay, baka epektos to. Epektos na siguro. Yung nakita Ewan na ko sa natin. kiyang presidente. At sana, wag mo naman sasabihin AI na naman yan. Kung po pwede, itaas Diyos ko, Lord. yung suot ng presidente na makita namin kung meron nga nasa ilalim niyang suot-suot niyang damit. Dahil karapatan namin na kung may colostomy bag yan, ay Ubaran mo. malaman ng tao sa totohanan. Tapos, tingnan din natin ang puwet kung ano na ba mga kababayan. Totoo bang lumaki na tubig na daw masyado? Para isahan na lang ng checking. Again, ako'y nagtanong, hindi mo sinagot, dinismiss mo as fake news, para kay ka pa naging tagapagsalita ng presidente. Hindi kami makakakuha ng Press impormasyon misinformation officer. na sabi ng salig ng batas, kami may karapatan. Diba? Now, kanina nasabi ko na kapag meron ng seryosong karamdaman ng presidente, kinakailangan magbigay ng access ang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs, at saka National Security Advisor. Kasi nga yung seguridad ng Estado, dapat mapapangalagaan yan maski merong seryosong kalusugan ng presidente. At kung talagang hindi na kaya ng presidente gumawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa ating pangnasyonal. Yan nga ang pagiging addict. Si Amy na nagsabi, no? Rason nga yan, mga kababayan, para bumaba na siya dapat sa pwesto dahil wala na yan eh. Kung bangag ka, wala ka ng sarili katinuan. Seguridad, Bangag eh. kailangan bumoto ang gabinete kung kaya pa ng presidente o di naman kaya, talagang magdeklara ang mga doktor na hindi na kaya ng presidente. Unfit. Pero sa tingin natin, naabot pa yan ng 2028 kung sakit-sakit lang mga kababayan. Pero, a question dyan, beyond 2028, baka matulad kay Pinoy. Gusto natin humaba pa ang buhay mga kababayan para pagdusahan niya sa kulungan yung kanyang mga kasalanan. Ano yan? Ganon-ganon na lang? Thank you na lang? Matapos magnakaw ng limpak-limpak? Para manungkulan na ang Vice President. Dahil si Vice President Sara naman talaga ang pinili ni Marcos Jr. na maging kanyang tandem as Vice President. Siguro naman, obvious na talagang naniwala naman itong si Marcos Jr. sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte na manungkulan kung talagang ang kanyang kalusugan ay hindi na talaga ang kanyang kalusugan na maging hadlang na talaga sa kanyang pamumuno bilang isang presidente. Now, ang dahilan nga kaya binibigyan ng access ang National Defense, ang Foreign Affairs at ang National Security Advisor ay dahil wala talagang dapat maging balakid sa seguridad ng bansa maski meron ng kalusugan ang health issues ang presidente. Health issues. Now, nung kailan lamang nagkaroon kasi ng debate sa Senado tungkol dun sa resolusyon na kung saan talagang kinokondena ng Senado yung mga sinasabi ng bagong ambassador ng China sa Pilipinas. Tama naman ang tanong ni Alan Cayetano, kung ang Senado ay magkokondena sa mga sinasabi ng mga leaders ng ibang bansa gaya ng China, dapat man lang alam nila kung ano yung mga sinabi. Nang sa gayon, malaman kung dapat nga ba ikondena yan o dapat lamang ignore, no? Kaya lang pinagtatanggol ng mga sinatong na mga ulol na sinatong mga kababayan yung kabastusan ni Tariela. Ang sabi ni Cayetano, wag nyo kaming idamay. Kung gusto nyo, personally,
isa-isa kayong mag-condemn. Hindi yung buong Senado, mga kababayan, na pipilitin nilang pipirma doon sa sa resolution, kahit pa ayaw nung ilan na kampihan si Tariela na malaking bunganga. Siyempre, hindi naman masabi ni Pangilinan, the gentleman, di umano Batsing yan kung ano yung nais Gentleman ba yan? Diyos ko Lord. lang ikondena sa mga sinasabi ng Gentleman. Pero syempre, Man, ni Cayetano yung katotohanan na yung resolution na yon ay nagsimula dahil doon sa mga caricatures na pinakita ni Tariela. Tariela ang malaking bunganga. Ni President Xi na nang iinsulto at pinakita Yung parang bullfrog, mga kababayan, itsura din, no? Palaka din, parang lalaking palaka, mga kababayan, kagaya ni Admiral. Tariela na naging dahilan para umalma mga China, ang mga taga-China, no? Dahil hindi yan dapat ginagawa sa kahit kaninong presidente. Ako, may karapatan akong tawagin bangag si Marcos Jr. Oo. Kasi pati sarili niyang kapatid, bangag na eh. bangag siya. At saka Oo. mismo Pilipino. Kung gusto kong insultuhin ang aking presidente na isang Pilipino, karapatan ko yun. Dahil ako'y Pilipino. At kinakailangan talaga ang mamumuno sa Pilipino ay nasa tamang pag-iisip. So, hindi ako po pwedeng mapigilan na sabihin yon. Pero anong pagkakaiba naman kay Tariela? Well, una-una po, ang naging debate ng dalawa, bagamat ako talaga ay panig doon kay Senator Alan Cayetano na sinasabi niya na kapag ang nagsalita ay isang general ng Coast Guard, dahilan yan para Alarming yan dahil dala-dala niya, mga kababayan, ang bandila ng Pilipinas. Utos ba yan ng inyong presidenteng maluwang ng panga? para nga itrato ng China na yan ay isang nagkaalaman. ng gobyerno. Ang hindi lang nasabi ni Senator Alan Cayetano ay yung legal na basihan kung bakit lahat ng mga salitang nanggagaling sa bibig ni Tariela ay opisyal na pulisiya ng Pilipinas, hindi ito galing sa presidente. Alam niyo po, sa international law, meron tayong tratado. Ang tinatawag na yan ay Vienna Convention on Diplomatic Relations, no? At saka Vienna Convention on the Law of State Responsibility. Well, hindi. Ito pala yung International Law on State Responsibility, no? Now, nakasaad po dyan sa International Law on State Responsibility na dahil nga ang isang estado, wala naman po katawan. Ang estado ay gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang mga ahente, state agent. At sino bang state agents? Hindi po sinabi doon sa international law na ang state agent ay dapat maging isang presidente. Ibig sabihin, pagdating sa panlabas na relasyon, hindi lang po presidente ang may kakayahan na magsabi kung ano talaga ang pulisiya ng ating bansa. Lahat po ng mga ahente ng gobyerno ay po pwede magsabi kung anong posisyon ng bansa. At syempre, ang Lalong-lalo na siya ang spokesperson pa, mga kababayan, ng West Philippine Sea. Diyos ko Lord. Bunganga ng Tariela. Parang, bullfrog. isang guy ni Tariela na isang general sa Coast Guard, Kumudor lang. Kumudor lang yan. Para lang yung, ano ba yan? Parang captain lang, mga kababayan. Below Vice Admiral. Mababa pa yan kay Lisa na Vice Admiral. hindi lang po yan ordinaryong sundalo. Bagamat ang gawain ng isang ordinaryong sundalo ay gawain na rin ng Estado ng Pilipinas. Dahil po lahat ng Estado, miski siya ay enlisted man, sargento, general o gaya ni Tariela, lahat ng kanilang gawain, lahat ng kanilang salita ay gawain Tariela. ng Estado ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang legal na basihan na hindi lang nabanggit ni Senator Alan Cayetano ay yung law on state responsibility na kapag isang ahente ang nagsalita o gumawa, yan po ay pwedeng maging gawain at salita ng gobyerno ng Pilipinas mismo. At syempre, kung ikaw naman ay tagapagsalita pa on West Philippine Sea matters at mataas ang katungkulan sa Coast Guard, natural, yung ginawa mong pag-insulto sa pamamagitan ng mga larawan na nag-iinsulto sa kanilang presidente sa China ay gawain na Wala talaga, walang mga breeding, mga kababayan. Mga siraulo o siraulo. Pilipinas. Kaya nga po, nagprotesta ang China. At sinabi nga na ang mga mamaanghang ng salita dahil hindi naman niya ginagawa sa presidente ng ibang bansa. Tapos, andun, nakita ni Guanzon, mga kababayan, nasa building ng pinagdausan ng Chinese New Year. Andun si Admiral, nakipag, mga kababayan, la mierda sa ambasador ng China para mag-celebrate ng Chinese New Year ang mga visit. Coast Guard pa daw yan. Coast Guard na, Vice Admiral daw sa Coast Guard na naging Vice Admiral lang walang kahirap-hirap, mga kababayan. Mga palaka. Walang kahirap-hirap, naging Admiral bigla. Ano bang
Posibleng ano niya, no? Kung naging admiral sila, mga kababayan. Sa sahod, mayroon ba yung sahod? Dahil kung mayroong sahod, unfair. Don't tell us na mayroon niyang pensyon sa kanilang pagiging honorary na yung mga kababayan, admiralis. Lugi tayo. Ulit-ulit nga sinabi ni Alan Cayetano. Sa tingin niyo ba kung Sana nga wala. Bangag Jr., miski Bangag Bangag. siya, nagpakita ng karikature na high si President, yung kanyang spokesperson ni President Xi, o kaya general ng Coast Guard ng China, nagpakita Hi, butterfly. miski katotohanan, ay ating tatanggapin yan? Hindi. Kasi ang presidente Ay kami tatanggapin namin. Kung gaganyanin si Bangag, mga kababayan ng China, go ahead, more. ay simbolo ng ating republika. Hindi gaya ng mga bansa, ng mga hari at Eto, mga kababayan, si VP Sara na. Si VP Sara na ang ating mga kababayan. Nire-respeto. Sabi nga ni VP Inday, ang bansang ito ay parang wala ng ulo. Wala ng ulo. mga reyna na ang kanilang symbolic head ng kanilang bansa ay yung Hari at Reyna, ang presidente sa Pilipinas, guys, sa Amerika, ay chief executive at simbolo ng republika. So hindi dapat na dinidisis na binabastos, lalong-lalo May na bastusin dayuhan, niyo! mga Pilipino, well, karapatan natin yung may sakit Mga talaga ang inchik! ating karapatan ng malayang pananalita. Pero sa gaya ni Tariela na isang ahente ng Estado, isang mataas na opisyal at spokesperson pa on West Philippine Sea, na alam natin na mayroon na tayong hidwaan dyan sa China dahil nga dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea, kapag siya'y ng insulto, yan ay gawain ng Estado ng Pilipinas. At tama lamang na magprotesta ang ibang mga bansa kasi hindi yan ginagawa sa pinakamataas na leader ng mga iba't ibang bansa, lalo na kung ang gagawa ay napakataas na opisyalis ng bansa, gaya ni Tariela. Appointed. Ulitin ko, kung nag-insulto ay ordinaryong enlisted soldier, wala pong epekto yan pagdating sa international law on state responsibility. Lahat po ng ahente, kaya siya ay chief of staff, kaya siya ay enlisted man, kapag siya ay merong ginawang labag sa international law, yan po ay magiging akto ng Estado mismo, regardless of the rank. So sa akin po, well, kudos at binabati ko po ang aking matalik na kaibigan si Alan Cayetano dahil talaga naman pong sinapot. In fairness, ang talino ni Cayetano, mga kababayan, Si Tariela po ay isang law professor, siya ay isang pribadong opisyal, lahat ng kanyang pananalita, karapatan niya yan dahil meron siyang kalian. Ang kaso lang kay Cayetano, nakita natin, kita talaga sa video, mga kababayan, na andun din sa Malacanang, andun, grabing dikit ng dikit kay Lisa. Matagal na yung video na yun, mga kababayan, yung concert sa Malacanang. Pero sana distansya mo sarili mo dyan, Alan. Udas yan Malayang pananalita. Pero bilang isang spokesperson, Tayin mo na lang maging si Sara. May reward kayo. Ikaw na ang Senate President. Philippine Sea Matters at bilang isang napakataas na general sa Coast Guard, lahat po ng salita niya ay salita na nanggagaling sa bansa ng Pilipinas. At sa tingin ko, hindi tama na sa panahon na talagang sinusuyo natin ng mga Chino na bumalik uli at maging turista sa ating bayan, dahilan kung bakit binigyan na naman natin sila ng visa on arrival. Visa free. Sa panahon na nanunuyo tayo ng mga kapital dahil alam natin wala nang gusto mga kapital sa Pilipinas dahil sa perception na napaka-corrupt ng Pilipinas, hindi dapat iniinsulto. Ang daming mandurugas, tapos hindi na safe. Daming addict. Yan talaga, ang daming addict, mga kababayan. At sa tingin ko ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang leader sa buong daigdig. Ngayon po siguro, kung mayroong mga pinakamakapangyarihang leader sa buong daigdig, yan po ay si President Trump at si President Xi. Hindi nga tumalab, mga kababayan, ang angas ni Trump, 'di ba? Tapos si Bangag ba mag-aangas? Lalong-lalo na si Tariela mag-aangas. Ang mga punyetics, mga kababayan, Si Trump, 'di ba, tinakot-takot niya ng tariff. Nag-retaliate ang China, mga kababayan, and then nag-tariff war sila. May huling alas ang China. Kung ipagpapatuloy nyo yan, hindi na kami mag-i-export ng rare earth metal. na kailangan mga kababayan ng Amerika. Wala, tumiklop, naglaylo. Ganyan ka-powerful ang China, mga kababayan. Hindi naman sa isusuko na natin kahibangan at kabulukan yung sinasabi. Isusuko na ang Pilipinas, Diyos ko Lord. Pakipag-usap lang ng maayos, ng hindi bangag sa bangag. Siguro po, pati si President Putin, pero alam naman natin na in terms of military might, wala. Malayo ang Russia, mga kababayan, sa China. Delikado lang ng Russia in case sa nuclear, mga kababayan, dahil kapag
yang Russia. Magipit yan mga kababayan. Hindi nga kailangang itira nila ang nuclear sa sa kalaban nila. Hindi. Papuputukin lang nila sa kanilang lugar mga kababayan. Damay na lahat. Lahat. Tabla na dis. Tabla na dis. Ganyan kadelikado ng Russia. Willing yang manabla mga kababayan. Magkakaroon ng global effect. Pasasabugin lang nila dyan mga kababayan ang nuclear sa kanilang lugar lang. Ang kakayahan ng Russia dahil hanggang ngayon nga tuloy-tuloy ang gera sa Ukraine at hindi nila matalo yung Ukraine. No? So sa tingin ko, talagang pinakamalakas na mga bansa ngayon ay bansang US at saka ang China at hindi dapat na linalapastanganan ang presidente ng isang bansa na hindi lang makapangyarihan kundi kapitbahay pa natin. Hindi maugaling Pilipino yan na nakikipag-away sa kapitbahay. Di ba nga po? Ugaling adik. Pag-away na sa adik. kamag-anak, huwag lang sa kapitbahay. At ang kapitbahay po ay, ang China po ay ating kapitbahay. Napakatagal na po natin nagkakaroon ng relasyon sa China. Paano pa ni Mahoma? Okay? Pero wala po tayo naghihinduan siya. Ni minsan, hindi po tayo nagkaroon ng Panahon, ng Pilipinas at ng China. At in fact, pareho pa tayo naging biktima ng pangalawang pandaigdigan tigmaan. No? Pareho tayong lumaban sa bansang Hapon. At pareho dati. Ito, wala namang pro o anti mga kababayan dapat, no? Pro-Pilipino. Neutral sa ibang bansa mga kababayan. Naging karanasan na sa ilalim ng Hapon, ang ating mga kababaihan ay dinahasa. No? At yan nga po yung kwento ng Nanking Rape of Nanking at saka yung mga Philippine Convert Women na napanalo namin sa Committee on Elimination of Discrimination Against Women. So sa akin po, importante ni sa Tariela ay maintindihan ng salita niya ay hindi So palpalin ang bunganga ng Tariela. Wala kaming pakialam sa iyo personally. Sa loob-loob sa totoo lang. Dahil ikaw ay hindi naman Refleksyon lang yan si Tariela mga kababayan sa sino ang leader ngayong bangag. tapos sa PMA, wala kaming pakialam sa iyo. Hindi nga nakagraduate ng PMA dahil dishonest. Dahil sa dishonesty. Nilabag ang honor code mga kababayan. So wala yung honor. Mas may honor pa si Nora Honor. Hindi namin alam bakit na ikay nakapasok ng Coast Guard matapos na ikay masipa o maalis dyan sa PMA because of Civilian lang ang Coast Guard Pero hindi sa honesty mo, wag mong dadalhin sa iyong katungkulan. Dishonest talagang Ikaw ay isang opisyalis ng Pilipinas. Lahat Bunga ang jablo. ay pananalita ng Republika ng Pilipinas. At dahil hindi mo naman trabaho ang maging Chief Architect of Foreign Affairs, hayaan mo na ang ating presidente o di naman kaya ang Department of Foreign Affairs ang siyang magsalita para sa Pilipinas kasi mas alam nila kung anong interes ng Pilipinas at alam nila kung anong lingwahe ng diplomasya na hindi mo alam. Ang problema sa iyo, nais mo maging senador, ginagamit mo ang China. Ay, Diyos ko! Nag-aambisyon yan si Tariela. Ay, nako. Mag-umpisa na siya mga kampanya ngayon pa lang. Bigyan natin ng partida. Bilang iyong jumping board para ikay mahalin ng taong bayan. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Ang problema, kumandaya. Ang manghudas. Hindi mo Imposible naman na. alam Imposible sa Tariela. Diyos ko, Lord. Tariela. Kahit mga kababayan, barangay kapitan, wala yung tsansa. dahil sa mga sinasabi mo, lalong sumasama ang relasyon ng Pilipinas, lalo Masama lang nga ang mukha. Sama pang ugali. nagiging balakid ka sa kapakanan ng mga Pilipino dahil kung mabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China, naku siguro kasing daming turista ang bumibisita sa ating bayan, gaya ng mga bisita sa Thailand, Malaysia, Indonesia. 35 million, 30 million, 25 million, tayo 3 million. Kasi pinakagalang mga turista sa daigdig, itong mga Chino, ay ayaw pumunta dito dahil nga tinuturi natin silang mga kalaban. At wag na natin pag-usapan pa yung pangangapital dahil talagang siguro butil-butil lang ng pangangapital ang nakukuha natin sa China kumpara doon sa mga bansa na inaayos ang kanilang relasyon sa China. Alam niyo mga kababayan, tanggapin na po natin, nagbago na ang daigdig. Ngayon po, ang kayamanan ng daigdig ay narito po sa Asia. Ang Pilipinas, gaya ng China, isa po tayo sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya. Pero mas lalago pa rin po yan kung tayo naman ay makikinabang din sa paglago ng ekonomiya ng China. Alam niyo po kaya lumago ang China dahil sa kanilang populasyon. Una-una, may sarili silang merkado. Mahigit 1 bilyon. Kahit ang ibenta mo dyan sa China, bibilin at bibili niya ng 1 bilyong katao. Pangalawa, export powerhouse sila. Talagang napakagaling nila. Ginamit nila yung komunismo para pagplanuhan ang Ngayon, kapitalista na mga kababayan ang China. Hindi na komunista na talaga yung ugali. Napaka-safe na rin mga kababayan ng China. paglago ng kanilang ekonomiya.
at ginagamit pa rin nila yung gobyerno para na masigurado na ang kanilang bansa ay mangunguna pagdating sa kalakalan sa buong daigdig at talaga naman pong wala talaga sa kalingkingan ngayon na kahit sinong bansa pagdating sa kalakalan dahil halos lahat po ngayon ng mga kalakal ay made in China. So, yung mga Correct. Pilipino ang bumibili ng mas maraming bagay-bagay galing sa China, pati po ang mga bansang Amerika, bansang Europa, lahat po yan. Mas maraming binibenta ang China dito sa mundo kaysa sa mga inaangkat ng mga Chino. Kasi nga po, kung tutuusin, kung magdesisyon ang China na ayaw nilang umangkat, kaya po nila yan. Dahil napakadami ng populasyon nila. So pwede sila mag-produce para lang sa kanilang consumption, hindi sila maghihirap. Pero ang naging strategiya nila para nga iangat ang kabuhayan ng bilyong kanilang mga kababayang Chino, kinakailangan gamitin nila yung pandaigdig ng merkado. Kaya nga po, nangunguna ngayon pagdating sa exports ang China na dahilan kung bakit ang bilis ng pagtaas ng antas ng kabuhayan. Sa totoo lang po, siguro 10 taon, 10 years ago, walang Grabe, sa Pilipinas ang China. Pero in a span of 10 years, talaga pong they grew by leaps and bounds. Si mga kababayan, nagbaliw-baliwan lang ba? Sunga-sungahan lang ba yun si Abante? Nang sabi niya, mga Chinese, mahihirap. Kasi nga po, central planning to economy. Mahihirap daw. Diyos ko, Lord. Out of touch ba itong si Abante Liling, mga kababayan? Gamit ang gobyerno, pagkapangyarihan ng gobyerno para masigurado na nakaka-export sila. Alam niyo ba yun, nagpunta akong ulang beses sa China. Lahat Wala lang, palusot lang yun ni Abante. Para lang makapanira. Ginagamit niya, kababayan, ang kanyang pagiging tanga para sa propaganda. po ng local government unit nila, no? Meron silang parang information center kung saan yung mga nagninegosyo, alam nila kung saan sila magbebenta. Tinutulungan talaga ng lokal na pamahalaan yung kanilang mga negosyante kung saan dadali ng kanilang mga kalakal at sinong bibili ng kanilang kalakal. Ganyan silang kaseryoso sa pagbebenta ng made in China products. Kaya naman, hindi tayo nagtataka na numero 1 ngayon sa daigdig sa export ang China. Dahilan kung bakit napakabilis ng paglago ng ekonomiya ng China. Pero ang sumatotal, Tariela, yung bibig mo, Bullfrog. yung bibig ni Tariela, yan ay bibig ng Republika. Napansin mo rin ang bibig ni Tariela? Doblado sa yung bibig Roque. Times 2 ng bibig ni Roque. Parang dalawang bibig ni Roque, mga kababayan. Yung bibig na Tariela, magkabilaan. Pilipinas at gamitin mo sa tama dahil ang pulisiya naman maski ni Bangag ay ayaw niya makipaghiwalay ngayon sa China at ginagawa niya ng paraan para maayos nga ang relasyon ng China at ng Pilipinas dahil alam naman niya na bagamat kinakailangan niya ang suporta ng mga Takot si Bangag Amerikano para manatili sa pwesto miski siya wala ng kakayahan na mamuno, alam din niya na hindi niya po pwedeng awayin ng China dahil unang-una ang ating hukbong sandatahan at ang ating mga sundalo gaya mo hindi naman kakayanin na hukbong sandatahan ng China. At pangalawa, siyempre, kinakailangan makinabang naman tayo sa paglago ng ekonomiya ng China imbis na naiiwan tayo ng ating mga karatig bansa. Maawa ka naman, Tariela. Pati Cambodia. Ay, wala na Tigas sa mukha niya, Roque. Pagdating sa tourist arrival. Nakakahiya na. Ang naunahan na lang natin sa rehiyon, tingin ko ito'y mangyayari na sa ekonomiya na rin, sa pingkong ekonomiya, ay mga Timor-Leste, mga Myanmar, mga Laos. Nakakahiya Laos. na pang-apat na tayo sa pagiging kulelat sa ASEAN. At yung ginagawa mo na ginagamit mo yung bunganga mo dahil ikaw'y nakakangad na maging Dahil malaki senador para awayin ng China, para mahalin ka ng Pilipino, yan ay nakakasama. Para ibigin. Para ibigin. Dahil ang mas mabuting relasyon Batuka sa namin yan. Sa China ang susi para magkaroon ng mas mataas na antas ng kabuhayan ang Pilipinas. Sila ang susi para mas maraming pagkain sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. At dahil hindi mo naman magagawa yan, ang aking advice, shut your fucking mouth. Lahat. Wala ka. Bunganga mo. Maraming salamat po. At Nakapagbura. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.